Isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And patuloy po natin pag-usapan ang buhay ni Esther. Ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa perfect delay. Sa scripture naman po ito po matatagpuan sa Esther chapter 5 to 6. And ang sabi dito, lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari na nakaupo noon sa trono ang hari paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya na makita si Esther at tinuro niya rito ang kanyang gintong esetro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari, "Bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at bibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian." So, sa ating katuruan, sabi dito, God has His own perfect delay. So, yung pagkakaantala o yung mga delays ng ating Panginoon ay hindi pagtanggi, kundi paghahanda ng tamang panahon na higit na mainam kaysa ating sariling kagustuhan. Ano kayang yung tiyempo ay laging perpekto at hindi kailanman nauhuli o nauna ng mula sa oras. Pangalawa natin is God is sovereign over decision makers. So ating Panginoon ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng namumuno at gumagawa ng desisyon sa mundo. Kahit sino pa yung nasa kapangyarihan, siya yung nagtuturo at nagpapatakbo ng kanilang mga puso ayon sa kanyang kalooban. Pangatlo, God can bring about a great reversal in your life. So, walang sitwasyon na hindi kayang baguhin ng ating Panginoon sa isang iglap. Yan yung mga pinakamabigat na pagsubok at tila walang lunas na kalagayan ay maaring baligtarin ng ating Panginoon sa pagpapala at tagumpay sa kanyang takdang panahon. Sa application naman po, trust God's perfect delay. So, magtiwala tayo sa mga ginagawa ng ating Panginoon kahit na tila matagal bago dumating yung ating mga hinihiling o mga kahilingan natin, huwag tayong mainip o mawala ng pag-asa dahil nga yung kanyang paghihintay ay laging may mabuting dahilan at mas magandang resulta. Pangalawa, remember that no person controls your destiny. So, huwag tayong matakot sa kapangyarihan o desisyon ng ibang tao dahil walang sino man yung may hawak ng ating tadhana kundi yung Panginoon lamang, at manatili tayong matatag sa pananampalataya dahil siya yung higit sa lahat ng namumuno. Pangatlo natin, pray for God to bring about a great reversal in your life. So, ipanalangin natin sa ating Panginoon na baguhin at pagbutihin yung ang ating kasalukuyang kalagayan kahit gaano pa ito kahirap, at kailangan maniwala tayo na kaya niyang ibalik ang lahat ng bagay sa ikabubuti natin at magbigay ng pag-asa at pagbabago sa ating buhay. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.